Yes, good morning. Can you hear me now? Yes, sir. Okay, thank you. Sec, ano ho ba ang nag-udyok sa inyo para maglabas kayo nung panahon ninyo sa DOE ng Department Circular na ito? Ah, para sa ganun po, para malaman ng publiko, ano po ang composition ng presyo? Kasi nagkakaroon na nga po ng issue doon na pare-pareho po yung presyo. Ano po, alam naman natin na iba't iba ang the way ang conduct ng business ng mga negosyante. So, gusto po natin malaman kasi regulated po yan, ano po yung binabayaran ng ating mga consumers. So, gusto natin, umi-issue tayo doon na ito yung presyo, ano ang composition yan? Para at least alam natin kung parehas ba yan. Opo. Sir, nung panahong yon ano po, as in, hindi pa naman wala pang pandemic, hindi pa umaabot nga ng 70 pesos per liter. If you recall kasi during your time then, pandemic time, yan pong pinakamalaking inabot, no, 70 pesos per liter ang diesel. So nung panahong yon, ang concern lang po ninyo ay yung katanungan na marami kung paano ba ang formula sa pagpepresyo ng mga oil companies. Basically, yun lang po muna yon. Tama po, no? Gusto lang po natin malaman. Pero nung panahon po yun, 2019, may pandemic at yun na nga po, nagkaroon din po ng problema doon when Aramco sa Middle East was bombed, no? Na-damage yung facilities. So nagkaroon po rin po ng disruption or potential disruption in the flow of supply. So pinapag-aralan bakit tumaas na pa yung 70, ano po yung presyo na yan? Gusto nating malaman. Pero na-TRO ho kayo dito dati, Sec. Ano po? Na-TRO kayo, na-TRO ho kayo sa hukuman, di po ba? Yes, opo. Natiyago po kami, 3 beses kami napunta sa korte hanggang umabot po yan sa Supreme Court. At yun na nga po, luckily, last I think 2024, middle of 2024, naglabas po ng desisyon ang Supreme Court at upholding our position na tama po yung ginagawa namin na mag-unbundle ng presyo. Opo. Nung panahon na iyon, Secretary, no, kasi nga dito po sa inyong order na ito, malinaw naman, ano, maliban doon sa mga oil company, sa kanilang level, mag-unbundle sila, hanggang doon na sa retail, mag-unbundle sila. Nung panahong iyon, meron ba kayong pakikipag-ugnayan dito po sa mga miyembro ng institute na ito, ng mga petroleum companies, at meron bang lobbying na nangyari to stop you from enforcing this? Meron po kami pag-ugnayan, dialogo, usap sa association, sa individual retail companies, lahat po, nagkaroon po kami ng kwadyan. Before we even came up with the order, nakiusap pa kami noon, no? Pakita na lang natin sa publiko, malaman natin. Kasi alam naman po natin ang composition. Ano po ba yung mga composition ng presyong yan? At gusto natin pong masusi, no? Kung ito po ba ay parehas. Opo, pero nagkaroon ba ng lobbying noon to stop you from doing this? Hinakwet po ito, no? Hindi talaga sila pumapayag. Wala kami power, wala kami ganyan, dinala kami sa korte to stop us. We were pushing for that. Sir, wala daw kayong power, pero in the end nga, ang sabi ng Supreme Court, may poder ang Estado. Can you please identify po, saan kayo humuhugot ng poder dito para obligahin ang mga oil companies at mga retail outlets na i-unbundle po ang kanilang presyuhan? Siyempre, ang DOE, the authority, was the responsibility to give permit, ganyan po. So ganun din po. Kung we can give permits, we can look at how they are operating also. Paano po nagkakaroon ng presyo to protect the interest. Sabi ko nga po nung pumasok ako nun sa DOE, how are we going to govern at DOE? We will look at it from the point of view of the consumers, of the people, the public. So yun ang uno-uno natin. Gusto natin mapakita ano ba yung detalye na yan. So may authority naman talaga. No? Kaya lang po, doon sa IRA law, sinasabi nga lang po, pribado, lahat pribado, doon sila umiikot.
naman ang mga pagdating sa legal, yan ang mga pinag-uusapan hanggang umaabot na po ng korte at yan po nagkakaroon ng matagalang pag-uusap. Umabot na po kami 2019. Lumabas lang ang decision 2024. Opo, you're talking about the oil deregulation law, hindi po sa EPIRA, ano po, ha? Ayan po ako. Yung sa oil deregulation Opo. law na pinangako nila lahat Opo. sa privado. Kasi po you mentioned Opo. EPIRA, ano ho, ano lang po, Oo. baka nalito lang. Nasasama lang po ako dahil dito po kasi yung sa energy, the essential services, Opo, lahat po opo. nasa kamay ng privado. Oo nga po. Sige. So Sec, ang binabanggit po ninyo, may poder naman talaga ang DOE. Sir, opo. Meron naman talaga po. No? We monitor, we grant the permit for them to import. Gusto naman natin malaman, ano yan? Ano po yung umaabot doon sa pump price? Oil deregulation law, bakit pare-pareho? Ganun din po ang tanong po ng mga tao. Paano po natin masasagot as an authority? Paano po natin masasagot itong publiko nagtatanong? Bakit pare-pareho sila ng presyo? Ano po ba ang composition yan? Paano po natin sasagutin yun? Kung may poder ka ninyo ang Estado dito po sa pag-oobliga sa kanila na mag-unbundle, meron din hubang poder ang Estado, ang DOE para i-penalize ang mga hindi susunod rito? Meron po. Pwede po mag-penalty. Pwede mag-penalty in terms of suspension or cancellation of their permits. Opo, at meron din po kayong binabanggit sa mismong order na inyo pong pinirmahan na penal sanction, no? Meron din pong pakakakulong at maging multa na pwedeng bayaran kung sakasakali, Secretary. Opo, pwede po magkaroon post ng multa. But yun na nga po ang problema at nasabi natin. Mag-i-impose, challenge po lagi yan. Ano po? Yun ang minsan sinasabi, nakakulangan ng ating batas yung giving power to the agency. Yun po, kaya sinasabi nga po namin, kailangan i-review po natin ang function ng DOE. Kasi sa akin po, sa pananaw ko po noon, at that time, masyadong fragmented, masyadong malabo, medyo general, wala talaga po na-challenge lagi sa korte. Pero Sec, sa ngayon pong sitwasyon natin, tingin po ninyo mag-aagawa ito ng DOE at susunod rito sa kautusan ninyo ng DOE ang mga oil companies kaya? As in? They are lucky because the Supreme Court has decided and upholding circular. Medyo kayo po yung nagpuputol-putol, Sec, hindi ko masyado maintindihan. Sorry po I just have to ask you to say it again. Please go ahead, sir. Sa ngayon, siyempre, because of the Supreme Court decision upholding the circular that we issued, DOE can go after them, go after the unbundling. They can do that. Now the authority of the DOE is confirmed legally. Opo. Sige po. Sir, kasi po kayo nga ang pumirma ng naturang circular. Sa inyo bang palagay, kasi ito rin po ang binabanggit ni Secretary Garin ngayon na circular, particular na po. Sa inyo bang palagay, pwede ba itong palakasin? Meron ba bang mga kulang dito o anuman? Sa ngayon po, dapat i-implement lang nila yan. Enforce it. Bago pa sila mag-isip ng palakasin, i-enforce muna nila, i-unbundle nila yung presyo. Ano ba ang composition yan? Okay, sige po. Nung panahon, sino po ang katuwang ninyo para mabuo itong department circular na ito? Yung mga people ng DOE, yan po yung mga bureau directors, pag yan, competent naman po yung mga yan. Nandiyan po sila, kasama ko po yan, nag-draft ng circular po yan. Okay, sige po. Yung pong every Tuesday na announcement po sa increase or decrease in prices, ano po ang take nyo doon? Ito rin po kasi kahapon na pag-usapan sa Kamara na
parang nagmi-meeting muna ang mga oil companies sa presyuhan po nila. Ano pong take nyo doon? Ang naging sistema diyan, the price for this week is determined by the price of the international price of the prior week, no? So, like for example, the price this week, next week, malalaman po natin yung presyo ng next week base sa presyo na kalakaran sa international market, yung tinatawag po nating MOPS, no po, yung mean of Platts ng Singapore. Doon po nagbabase yun. Ang DOE po, minomonitor yan. Meron pong formula yan. At may subscription ng DOE have to monitor the movement of oil in the international market. So yan ang monitor po nila yan. And then, based on that, magkakaroon po ng mga adjustment, whether downward or upward adjustment for the succeeding week in the domestic market. Yes sir. Yung nga po ang practice nga daw po pagdating sa ibang mga bansa. Pero well, sa nangyayari po ngayon sa atin, do you still think it's still advisable na ganun pa rin po sistema? Well, that's really revisiting. Ano po, para kailangan dynamics naman ng kwan. Kailangan tingnan po uli yan. Ang nangyari nga po, kaya medyo nagkaroon ng kaguluhan, is pagputok ng US-Iran conflict, a day or two after, nag-adjust agad ng presyo. Doon, medyo nag-umaangal ang publiko, sinasabi nila, bakit naman ganun kabilis? Dapat the price pa succeeding week pa. Opo. Okay, sige po. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Ano? I hope you don't mind, Sec. Yes Opo. po. Yes, sir. Good morning, Chacha. Good morning po. Kung sakali po bang may implement ito ng DOE, dapat po ba maging weekly yung unbundling report ng mga oil companies? Kasi every week nagbabago po yung presyo eh. Well, dapat yan. Dapat July, middle of last year. Dapat nagsimula na sila ng unbundling na yan eh. No, nag-unbundling na sana agad sila. Nung nagkaroon na ng decision yan, dapat ginawa na agad nila yan. Para at least na pag-aralan, ano ba talaga ang composition ng presyo. Oo. If the price is 100%, for example, what is the product price? What is the insurance price? What's the evaporation or transit loss? Lahat ng composition na yun, malaman what is the distribution cost, what is the profit, and so on and so forth. Pero sir, your suggestion, it should be weekly kasi linggo-linggo nagbabago. Paano po? Hindi ko naman weekly. That has to be everyday people. There is a department that is watching that. No? There is a section, there is this person in charge of monitoring the international price. No? So, yung international price, yung monitor, dapat magkaroon ng formula yon. Siguro, sa aking pananaw, kung ako mag-monitor yung price, 100%. If the product price, for example, is 50%, no? Assuming 50%, then pag gumalaw sa international market, how will it affect the 100%? No? Yung ganun. Katulad ngayon, how would it affect, let's say, katulad ngayon, charter vessel, sa mga charter ng mga tankers, kung nagtaas yan, how it will affect the transport cost, how it will influence the total price. So, makuha na natin yan. There should be an application or a formula that should be monitoring that. Kung alam mo na kung tama yung base cost o base price mo. Opo. Pero sir, the unbundling computation nga po, hindi kasi pwede itong weekly eh. Ganun ka-komplikado ito. So more or less, sa inyo po bang memorandum circular nga? Kasi ang pinagbabasehan po ninyo dito, yung nagdaang taon, no? Mayroon kayong petsang binabanggit dito. Pero kayo po, ano sa palagay ninyo? Ito ba ay annual ba ito na unbundling na computation or biannual? Paano po? I'm sorry, Ted, no? The moment you have an unbundled price, the moment that you have a base price, alam mo na ngayon, yung sinasabi ko, the moment alam mo na kung anong presyo na yan, if let's say 120 is the price of diesel, alam mo na ang composition na yan, nandiyan na yan sa table mo. And the people of DOE will be able to monitor kung may abnormal movement, kung may pumapasok na mali.
So makuha na yun basta as Opo. long as you have a correct base price. Kung Okay. nandun na yun, alam mo na yun, hindi na kailangan mag-bundle ng every week, every year. Opo. It has to be monitored as part of the duty of anybody that is sitting there. Must see to it that it's Okay, action. sige. Opo, Always. sige po. And lastly po, Sec, yung katwiran po ng oil companies na hindi you are revealing the trade secret of the oil company kaya ayaw nila nito. Kaya yun lagi, siyempre, yun ang lagi ang naman yan no? Expected naman yan. They have to keep it. What of the total, if let's say that is 120, how many percent is profit? So, ayaw din nila yan. No? How many percent is distribution cost? How many is an advertising and so on and so forth? So, ayaw nila yan. But people deserve to know ano ba talaga ang composition because that is an essential commodity na hindi naman available and walang may option ng tao. Ang option is not to use, di ba? Opo. Sige po. So, Sec, salamat na marami sa inyo pong panahon and hopefully po next time magiging maayos na pong ating linya kasi ngayon, honestly po, nagpuputol-putol po kayo. Bagamat na naunawaan po naman namin, majority po ng inyo pong mga naging pahayag po sa aming katanungan. Salamat po na marami sa inyo, Sec. Salamat po at pasensya na po kayo at maganda yung linya. Opo. Salamat po at magandang umaga. And we appreciate your finding time to talk to us, sir, this morning. And warm regards po, Secretary Al. Thank you. Al Cusi po, dating kalihim ng DOE. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.